Magandang gabi po mga Karinto Kabayan. Ito pong muli ang yung Karinto Kabayan, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Kubal area po, Eastern Province. Ayan, kompleto po yan. Ngayon po pag-usapan po natin napakainit po na expose po ng ating buting senador na Senador Ping Lacson. Mas mainit pa po ito sa ginawa pong unang Blue Ribbon committee investigation po ni Senator Marcoleta. Kumbaga parang panis po yung ginawa po niyang unang session po ng kanyang blue committee hearing sa Senado. Walang masyadong dating kasi walang pinangalanan Tsaka parang I think hindi siya well prepared ng mga panahon na yun. Although may mga konting galit po siya pero walang dating. Kumbaga parang hindi po siya nagmarka. Unlike po dito sa expose po ng ating senador na si Ping Lacson po. Talagang pinag-usapan kasi nagulat po lahat eh. Even po dun sa mga tao po sa mga tinukoy niya pong lugar tulad ng Bulacan, Oriental Mindoro at saka sa Pampanga po. Panoorin po natin yung isang in-expose po niya dito sa Bulacan. Ito po ay galing po sa Billionaire News. Sabay-sabay po natin panoorin. Ng mga senador ang mga maanumalyang flood control project. Hugas kamay naman si Senator Joel Villanueva sa gitna ng kontrobersya. Yan po, hugas kamay. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Gusto lang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang tawag doon na dumistansya po siya. Kasi unang bago po mag-expose siya dito sa mga hindi po nakakaalam, bago po mag-privilege speech po si Senator Ping Lacson. Nauna po muna tong Blue Ribbon Committee hearing tungkol nga po sa maanumalyang flood control project. Dito po, tumayo po nagsalita po si Joel Villanueva. Kinukumbinsi niya po yung kumbaga parang kinukumbinsi niya po na yung mga tao na nanonood that time, syempre maraming nakatutok na wala po siyang kinalaman o wala po siyang nire-request na flood control project sa lugar po niya. Pinakukumpin po niya yan sa current secretary po ng DPWH. Sinabi po ng secretary po ng DPWH, wala po siyang naaalala na nag-request nga po. Sinigundo naman po ito ni Mark Villar na wala nga pong kahit sa panahon po niya bilang Secretary of DPWH, wala pong nire-request si Senator Villanueva po ng mga flood control project sa bayan po niya. O panoorin po natin ulit. Nagbola dyan sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, Ito po yung sinasabi niya po. Secretary Manuel Bunoan, nag-ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wow Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na o kahit isang... Ito na yung siya, hindi didistansya niya yung sarili niya, yung kulang na lang yung parang awa niyo na sabihin niyo na hindi ako naglabi ng ganyan. Parang ganun ba? Parang gusto niyang patunayan sa mga tao na malinis po talaga siya. Malinis naman po siya. Wala naman po daw siyang, sabi naman po ng DPWH po natin, wala naman po talaga siyang nire-request na flood control project tungkol sa lugar po niya. Magpakinggan po natin. Flood control project, contractor, etc. In my public service career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo ito Kawawa naman yung bata, Kasi parang nagmamakaawa siya na utang na loob kung meron man. Pakisabi na wala. Kasi hindi ko sinasabing meron po siya. Sinasabi ko, parang ganun po yung lumalabas po niya sa perception ko po. Sa perception ko lang naman po, pero hindi ko sinasabi na meron po siya na-request. Pero parang ganun po yung lumalabas eh. Siyempre po tayo po mga Pilipino, kapag nanonood po tayo ng palabas, bakit ka kailangan, kunyari, umutot ka. Tapos, hindi ka naman umutot, o pero kung umutot ka, tapos tinitingnan mo, no, hindi ako. Di ba kung sino unang pumiyok, parang yun ang
ikaw yung guilty. Parang ganun po ba? Ganun po tayo, di ba, mga Pilipino? So, pakinggan po ulit natin. Parang ganun po kasi nangyayari kay Joel Villanueva. Nakakaawa naman po kasi syempre, anak po to ng pastor ng JIL. Kilala po lang po yung JIL, tapos magkakaganito po siya. Pero di ba po nalink na rin po siya sa corruption, yung sa PDAP po, yung panahon po niya, ni Noy, hindi ko lang po alam kung ano po ba siya, naka-acquit po ba siya doon. Pero nadawit po siya doon sa PDAP Parang 10 million po ba yun o 15 million? Hindi ko po maalala. Pero nagano rin po siya doon, nagpaliwanag din po siya doon. Pero hindi naman po siya, parang Dapat ang gawin. hindi ko alam kung nangyayari sa kaso niya Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record, Ito parang mangayak-yak na talaga siya Ulitin natin Mangayak-yak na yung yung katoto kong senator sa Bulacan Apelido ko to actually, di ba sabi ko nga sa inyo, Chris Villanueva ako. Apelido ko to, kakampihan ko to. Wala talaga tong kinalaman. kaya to, pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record. Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kahapon, matapos ang expose ni Senator Panfilo, Ito wala siyang kawala. Kasi kahit nasabihin na kahit na dumistansya po si Senator Joel Villar, sorry po. Joey Villanueva po rito. Lugar po niya to Pinagmamalaki niya po to talaga. Ito po yung dala po niya, Bulacan. Senador ka, may confidential pa din po kayo. Paano niyo po masasabi na wala po kayong kinalaman sa mga proyekto rito sa Bulacan? Lagi po bumaba sa Bulacan. Wala po ba kayong pakialam sa Bulacan? Isa lang po wala po kayong pakialam o talagang may pakialam kayo sa nangyayari po doon. O baka wala nga po kayong pakialam kasi nga po yung sabi niyo wala po kayong kinalaman sa mga project po dito. So wala po kayong pakialam sa pagbaha po sa Bulacan. Kaya lang, bakit po kayo binubuotan ng mga taga Bulacan kung wala naman po kayong pakialam sa kanila? Di ba po ba? Parang weird. Pero wala po kayong kinalaman, naniniwala po ako sa inyo, wala po kayong kinalaman dyan. Malinis po kayo, anak po kayo ng pastor. Relaxon sa mga ghost projects sa Bulacan, maiingin ng dinali Villanueva ang kanya at panggagahasa ng mga anomalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Di ba? Parang ang weird po kasi, taga dyan ka, napakalapit mo lang dyan, pero wala kang pakialam na meron po na palang nangyayaring ganyang kabalastugan o kabalasubas sa lugar po ninyo. Di ba po ba? Napakalapit lang po yan Maintindihan pa po namin kayo na wala kayong pakialam kung nakatira po kayo sa Davao o kaya nakatira kayo sa Tawi-Tawi. Dapat napakalayo po nyo. Yung Bulacan po, kapag umuulan, lagi pong nasa balita. So ibig sabihin kung wala po kayong alam sa mga project po na yun, wala po kayong ginagawa na project para sa Bulacan para maiwasan po yung pagbaha. Tama po ba? Parang ganun po ba? Pakinggan po ulit natin. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tem Regine Goy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga... Di ba? Napaka-imposible po kasi na kung ang mga congressman, hindi malalaman po talaga ng mayor na may pinapagawa sa lugar po ninyo. And yet, senator ka. Parang kinatatawan mo yung parang on behalf of Bulacan, ikaw yung representative po nila, kaya ka nga nandiyan Tapos wala kang alam sa ginagawa dyan sa Bulacan. Nakakapagtaka naman di ba? Parang ano ba kami? Ano ba yung mga Bulakenyo? Uto-uto lang. O nagsabi nagsabi ka ng ganyan. Pero niniwala naman po ako talaga sa inyo na wala po kayong kinalaman dyan. Balikan po natin. Proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano. Yes. Marami na akong na-reject na mayor ako. Tinawag ni Senador Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa... Uy, wag naman kayo magsalita ng ganyan. Kasi kahit papaano, kung wala namang ginawa dyan si Senator Joel Villanueva, masasaktan yun. Diba? Masasaktan yun Sige, ulitin po natin. na kontrol na maaari ay ang meron din sa iba pang infrastructure projects.
This is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na corruption din, kung isa lang araw ni Senator J.B. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parekoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sagot sa anomalya. I did. Ito talaga yung ano. Ito talaga yung talagang ano, talagang may ano tao dito. Parang ano talagang pagkakasabi niya nito. Talaga itong yung dila po niya o yung ano pagkakasabi niya, mahihiya talaga yung si Satanas o si yung demonyo sa ginagawa po ng kakapalan po ng mga gumawa po niyan sa ano sa Bulacan. Talaga dito mahihiya ka. Kasi ultimo si Satanas na ano nadamay eh. Levels na ito. Hindi ang levels na ito, kademonyo nga na po ito. Baka wala nang kaso, hindi managot. Puno na. Baka nga si Satanas, matakot sa kanila. Sa Martes, nakatakda ang interpellation at pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Bagay na umali ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya na maayos ang unang bahagi ng kanyang expose. Para sa agenda, Dexter Galibe, Abante. Sa patuloy na pagkalkal sa mga palyadong proyekto sa Bulacan. Isang picture ang lumuta, makikita magkakasama sa litrato. Sila dating First District Engineer Henry Alcantara, Bukawi Bulacan Mayor John Villanueva, Consihal Jerome Reyes, ABC Cap Robin Del Rosario, at ilang pang opisyal. Si Alcantara ang isa sa sentro ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects. Kasama ang kanyang dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa mga umano'y takaw sa pera na pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Manatiling nakatutok sa bilyonaryo. Manatiling nakatutok. Yan, di ba? So, ano pa bang paliwanag po natin? Talagang magkakakilala po itong mga to, di ba? Ay yung dalawang ano, yung district engineer po diyan sa ano sa Bulacan na talagang natanggal yung dalawa nga po, di ba? Sobrang kapal. Ang kapal ng mukha, napapabalita pa na nagpapatalo ng 150 million sa isang gabi. O sabihin natin, isang buwan. Malaki pa rin po yun, di ba? Ganun po yung pagkakadescribe ni Senator Ping Lacson. Di ba ito yung mga taong ano pa, buhay pa, sinusunog na sa impyerno. Kala naman nila madadala nila yung pera po nila. Yung mga anak po nila, malamang dadalhin po itong kahihiyan. Kaya sana po sa gobyerno po natin ngayon, mula po sa mga senador at mga congressman na gusto pong magpakabuti o gusto pong mailayo ang pangalan po nila, kung maisangkot yung pangalan po nila sa iskandalo po ng flood control project, kailangan nyo na po talagang magbago. Gumawa po kayo ng mabuti. Unahin nyo po muna, expose nyo po yung mga pangungurakot po ng lugar po ninyo. O sa lugar po ninyo, sa congressman, yung mga district nyo, di ba? Kaya ilan po ba yung district ng mga lugar po ninyo? O kayo mga senator, yung mga kinatawan nyo pong mga lugar, maliit na nga lang yan, napaka-ano pa nyo, incompetent nyo pa, di ba? Katulad po ni Senator Villanueva, di ba? Hindi niya po alam kung ano nangyari sa bansa, sa lugar po niya. Ba ano po niya, yung baluarte po niya, tapos hindi niya po alam yung mga proyekto. Bakit hindi niya po ba alam na taon-taon binabaha po yung lugar po niya? Tapos wala siyang pakialam kasi hindi nga niya alam yung mga project doon. Di ba po ba? Parang hindi kayo concern kung wala po kayong alam dyan sa flood control project. Di ba? Parang kakaiba naman po. Dapat magkaroon po kayo ng concern. Wala po kayong pinagawang project. Ani naman po ng mga tao yung basketball court, kung meron naman po silang, kung may tubig naman po sa lupa, sa daanan po nila, hindi po nila magagamit yan, di ba? Yan ang mahirap kapag nagmamalinis ka. Yung pinagtatakpan mo ba yung isang bagay na dapat makita ng tao? Tulad po yung korupsyon, kung meron mang pong korupsyon, dun sa ating vice presidente. Isa ka po sa nagmalinis . Gusto niyo po, kailangan pong manaig ang konstitusyon na sinasabi ng Korte Suprema. Ang mga tao, ang pinitignan po nila, may pinagtatakpan po kayo mga senado sa kagagawan po ng bise, sa alleged corruption po. Yun po yung pananaw po namin bilang mga tao . Ngayon,
idinedepende mo yung sarili mo o inilalayo mo yung sarili mo sa mga alleged fraud sa lugar po ninyo regarding po sa sa flood control project. So napaka-overwhelming po sa inyo to. Ito po ba'y tinatawag na karma? Di ba po ba? Kasi masyado kayong nagmamalinis eh. Ngayon hindi nyo na po kayang i-depende yung sarili nyo. Kasi kahit saan kayo lumugar, sasabihin nyo, hindi nyo po project yan o hindi wala po kayong kinalaman dyan. Isa lang po ibig sabihin nyo, wala po kayong pakialam sa mga taga-Bulacan o mga Bulakenyo. Lumulubog po sa baha. Yung constituent nyo, wala po kayong pakialam, wala po kayong project. Ganun po ba? O kung may pakialaman po kayo, kung alam nyo man po yung mga project na yan, bakit nyo pinabayaan maging maanumalya yan? Wala ka man lang supervision bilang pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno pagtapos ng BSEC. Di ba? Dapat alam mo yan. Nakikita nyo po yung mga listahan ng mga flood control project sa lugar nyo. Kasi kayo makapangyarihan kayo, pangatlo nga po kayo, di ba? Ang mga senator. Tapos hindi mo alam na may ganyang mga project, may mga ghost project. Nagmamalinis, parang ganun po ba? Okay, pala kayo. Paniniwalaan po ba kayo ng tao? Kaya sana po sa mga boboto, mga taga-Bulakenyo, maalala nyo po yung video niya. Video po ni yung anak po ng pastor ng JLL na tungkol po doon sa wala po siyang kinalaman sa maanumalyang flood control project diyan po sa Bulacan. O ibig sabihin wala po siyang pakialam na nagbabaha pala sa lugar niyo kasi wala siyang ginagawa eh. Kasi wala rin naman siyang mga flood control. Hindi po pinakikialaman siguro. Di ba? Parang ganun lang po yung lumalabas. O di nasukol ka sa sarili mong dila, sa sarili mong stand. Ganun po talaga. Kapag may ginagawa kang katarantaduhan, ihahayag ka po talaga. Alam niyo po yan. Tagapagturo po kayo ng mga salita ng Diyos. Sooner or later, kapag nagsisinungaling po, kahit may ginagawa po kayong kabalastugan, ihahayag po kayo ng Panginoon Diyos. Lalo na po, kung marami pong napuperwisyo sa lugar po ninyo, marami pong mananampalataya sa lugar po ninyo, ihahayag po kayo kasi yung mananampalataya po sa Bulakenyo, lalo na po sa mga kapatiran po dyan, isinusumbong po nila yan sa Diyos. Isinusumbong po nila yan sa Ama. Lalo na po kung nahahadlangan po ang kanilang mga pagsamba. Kaya mahiya naman po kayo. Ihahayag po mga kagaguhan ninyo. Kaya nararapat lang po sa inyo yan. At sana po, dalawin po kayo ni Satanas. Kasi nga po, para para pagsabihan po kayo na bakit niyo po siya tinatalo? Di ba? Sa kasamaan. Dapat siya po yung pinakamasama. Pero nangyayari, tinatalo niyo po siya. Mahiya naman kayo sa kanya. Di ba? Yun O sige po, magandang gabi po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayo. Huwag po tayo makalimot sa ating Panginoon Diyos. At manalangin po kayo bago po kayo matulog. Ipanalangin niyo po na maging maayos. Lalo po sa mga taga-Bulacan, taga-Oriental Mindoro, yung mga lugar po na binaba na nahadlangan po kayo sa mga pagsamba o paglilingkod sa Diyos. Panalangin niyo po maging maayos po yung lugar ninyo. Panalangin niyo po na wag niyo pong pagdaanan ang ganitong mga kalamidad. Kung sino man po may kasalanan po ng ganitong mga kalamidad na gawa po ng tao, hindi po gawa ng Diyos, panalangin niyo po na magkaroon po siya ng agarang kabayaran. Tagos hanggang sa kanilang sambahayan para madala po sila. At huwag na po nilang gawin po yan sa inyo. Dahil tayo pong mga Pilipino, po tayo na reliyoso po tayo. Gusto po natin, nakakasamba po tayo o nakakasimba po tayo, nakapaglilingkod tayo sa Diyos, sa kanyang tahanan. Hindi tayo nahadlangan dahil siya sobrang laki po ng baha. Ultimong ating mga damit, mga pagsamba o damit pangsimba, nadadali po pag bumabaha. At wala po tayong kapahingan at wala po tayong maayos na pag-iisip kapag umuulan. Dahil nga po, alam po natin, ang isang paa po natin ay nasa hukay na po kapag diyan po, lalo po dyan sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, yung talagang pagtaas po kagad ng baha. Wala po tayong laban dun kung natutulog po tayo. Iba po, mga walang iya po talaga yung mga na yan. Mga walang iya po, yung mga congressman na yan o senator na yan, kung meron man, may sakot po dyan sa maanumalyang flood control project. At saka yung mga yung mga opisyalis dyan sa COA na walang pakialam o may mga bayad din po, tsaka dyan sa DPWH. Sana po, datnan nyo po yung paghuhukom na buhay pa po kayo o paghuhukom po na
Hindi po yung pagtanggal pa po ng mga tao. Yung ngayon pa lamang po na nabubuhay kayo. O tanggalan na po kayo ng Panginoon Diyos ng ng buhay. Kasi po marami na po kayo na peperwisyo. Lamang po, magandang gabi po sa ating lahat at mag-ingat po tayo palagi at peace po.